Hello everyone, my name is Donnie Geisler. I'm 44 years old. I was a former national team member in Taekwondo, two-time Olympian in Taekwondo, and I'm currently the head coach of the Donnie Geisler Taekwondo Training Center. Kyungnan! Doing sport is a very positive thing. Teaching young kids martial arts and Taekwondo will really help a child become a better human being in society. There is no gold medal yet sa Taekwondo sa Olympics. You want to achieve and get that gold medal for the country, so there's pressure there. In the years to come, I want to create future Olympians, and hopefully the future gold medalist will be my student. Now that I'm a teacher, I work almost 7 times a week. It complements me now because MX3 is like a protective gear for my heart. I really need it as part of my diet because I knew that it's high in antioxidants. So I needed that to protect my cardiovascular system. Especially if you're an athlete, you should have stamina. And of course, I had injuries in the past, and the anti-inflammatory properties helped me recover. At this point in time, you want God to be there for you all the time. And of course, we have to exude that character of being a good person. And there are times when you will ask for God's guidance and you will seek for, wishes from Him. Just keep on praying, and I'm sure Jesus Christ and God will give it to you. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, ano yon? Yon! At syempre sa lahat ng ating mga panggano nakatutok na, lalong-lalo na dyan sa area ng BGC na nakaabang kasi kanina. Wow! In fairness, alam mo ba? Kasi kanina, may dumaan sa FYP ko. Nag-hire sila ng mga online host for TikTok selling. So sabi ko, mag-a-apply ako part-time. Sabi niya, sige nga, makikinig ako sa energy, matitignan ko sa energy. Hi po sa'yo. Hello po. Ayan. Ako po si Kapitana Sisa. At ako ang hindi magtitinda ng pressure cooker sa TikTok na si Tita Cora. At ito na ang Baklita! Woo! 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 At syempre sa lahat pa rin po na nakatutok sa atin sa ating 1 million followers. Hello po sa inyong lahat. At syempre sa Team Replay, Abamare, dumadagdag yung mga bansa. May Taiwan na. Oo nga. May Oman. Oo, diba? Yung mga ganun. Hello sa Team Replay. Baka kunin na tayo sa inauguration ng ng United Nation. Diba? Ng bonggang-bongga. At sasakay tayo papunta sa ibang bansa gamit ang ticket ng AirAsia. Diba? Na nakakaloka yan. Hindi ba? Kaya nga naman para sa ating mga pangga out there dyan, hello po sa inyong lahat. Hello Philippines and hello world. Wow! Tony! Tony Fowler. Perer. Kaya lang ako sa umpisa. Kaya ka inaaresto. Mami Oli pala, inaresto. Pero hindi na pag-uusapan natin. Oo, hindi. Sino ba yung inaresto na yan? Nako, eto hindi siya aarestuhin ko, hindi. Naging biktima ng bonggang-bongga. Hindi ng karahasan. Kundi ng chika. Ay, bakit? Ay, nako, Mare. Kasi nga, di ba ngayon, medyo maugong ang balita patungkol daw sa pagkikita di umano ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa bansang Japan. Oy, kinokorek natin. Kasi may nag-correct natin. Hindi pala sa Dubai. Correction. Japan. Nasa Japan si Daniel na kung saan may mga netizen ang nakaspot kasi may mga resibo daw na sinundan daw yata ni Catherine. Itong si Daniel sa Japan para ayusin ang mga bagay-bagay. Ay, so na ngayon. So may closure na kaya? Hindi closure ko, hindi para pag-usapan siguro yung mga nangyari. Lumayo pa talaga kayo. Pwede naman kayo pumunta ng Tagaytay, Baguio, ganyan. Alabang. Diba? Pwede kayo pumunta ng Cebu, sa Palawan, El Nido, doon magsulo kayo. Sa Arpapa. Masyado madaming tao doon. Pero eto na nga, Mare. Kakaugnay pa rin ito na parang... Bakit sabi ng utak ko, sa Malolos, sa Malolos? Ano meron sa Malolos? Ano meron sa Malolos? Ewan ko nga ba. Aba, mukha na naman yata meron ka na discovery sa lalawigan ng Malolos. Gusto natin yung mga Malolos. Ay, oo. Sarap. ng mga Malolos. Experiencado.
Sa lalawigan ng Bulacan. Oo, diba? Ano na? Eto na nga. Kaya siguro ngayon, dahil nga sa pumutok ang issue na ito, na pagkikinita, na para ba tuloy napagtatahi ng ilang netizen, na baka totoo nga yung isang ibinulgar ng isang vlogger na ang breakup ng Katniel ay isang palabas lamang. Ay, talaga? O mare, yun ang pagkakasabi na kung saan nga naman daw ang naging alay o naging biktima ay si Andrea Brillantes. 'Di ba, ng bonggang-bongga. Dahil sa usapin ng breakup, kailangan nilang gumawa ng, siguro ituturo na kung sino dahilan para umangat ang kanilang mga pangapangalan na ay si Andrea Brillantes ang naisipan nilang gawing manok. Ganon. Ang taray nung araw kapag naengkanto ka, itlog, manok na puti. Ngayon, artista. So ginawa nilang puting manok si Andrea Brillantes. Hindi mo siya lalasnasan sa liit, tapos patutuloy mo sa bigas. So yun daw. Ano yung Katniel na usog? Bakla ka. So ginawa nilang manok. Ginawa nilang sacrificial lamb ang batang ito na para lang mapag-usapan at alam mo yung kanya-kanyang buhat daw ng karera. Kasi napag-alaman din ng ating chismosang kapitbahay, napagtahi-tahi nilang lahat, mare. Hindi ba lumalabas ngayon na paputok na ngayon ang issue na tinanggal si Daniel Padilla sa proyekto ng Star Cinema na dapat gagawin nila? Yun ang proyekto na aabangan ng lahat dahil yun ang magiging comeback ng Katniel daw. Kaya medyo gumawa ng alingaw-ngaw. Ayan, sa pamamagitan ng puting manok. Hindi na pula yung manok. Andrea the Chicken. Masarap kahit walang sauce. Sauce ng hotdog ang kinain. So yun na nga, mare. Kaya daw pala, eto, natagpi-tagpi ng mga netizen. Kaya pala ang Andrea sa kasagsagan ng breakup. Alam mo na, nalala ko yung Andrea the Chicken. Bakla ka, hindi mo wala sa isip. Kasi ginawa nilang ala. Bakit naman sa dami-dami gagawin yung manok yung tao? Isinakto pa nila talaga. Diba? Kaya nga naman daw, mare, di ba? Napagtagpi-tagpi ng mga netizen, di ba? Yung kasagsagan ng issue ng breakup ng Katniel at siya ang nauugnay. Never nagbigay ng kahit na anong pahayag si Andrea Brillantes. Maski si At never din nagsalita si DJ, alam mo yun, tungkol din si Catherine, di ba? Pero sabi nga daw kasi parang party ito. Dahil nga syempre, 'di ba, para ma-boost daw, 'di ba, yung kanilang mga karera kasi kung matatandaan natin, ngayon medyo tumatabo nga si Marian and Ding Dong, 'di ba? Oo nga. Under Star Cinema. Para bang nung nakaraang yung huling pelikula ni Catherine Bernardo na ano to? Ano yun? Too Good to Be True? Hindi. Teleserye yun, buang ka. Yung pelikula niya na She's a Very Good Girl, ganon. Yun. A Very Good Girl. Oo, yun. Na tinungkilan niya si Dali De Leon sa... sa Kifi. Hindi, diba? Na para bang yun nga, as in, yung last niyang pelikula ay hindi naman daw ganun din tumabo ng bonggang-bongga. Oo nga. Kasi nga, kumbaga parang ngayon, naghahanap sila para medyo mag-blockbuster hit. Hindi alam kasi since ngayon sila Marian ang may hawak ng record under Star Cinema na nag-blockbuster. Although marami na pa-blockbuster na pelikula ang Star Cinema, di ba? Pero, eto daw kasi parang yung sa Katniel, para daw muli na mabuhay yung karera, maangat yung isa't isa. Kaya daw na parang scripted yung breakup na ito habang naglalaglagan yung gamit ni Lindsay dyan. Bakit nga may natumba? Diba? Baka yung alay. Baka yung manok. Na yung alay. Tumalab na yung alay. So, di yun na nga, Mare. Kaya parang sinasabi ng ilan, parang, ay talaga ba? Na parang scripted pala, ang galing nila.
Ang galing. If ever. Kasi Mare, hindi naman talaga hindi naman kasi bakit nagkasunod-sunod, 'di ba? Tapos biglang isisingit may proyekto. Tsaka daming involved. Oo, 'di ba? Tapos at the same time ngayon, Mare, totoo nga na may proyekto pala silang gagawin, dalawa. Tsaka napansin ko para silang talbos ng kamote na tinanggalan mo ng habang naghihiwa-hiwalay, habang napuputol-putol yung relasyon, may umuusbong. Tama, 'di ba? Na nakakaloka. Ay. Kaya nga Pero pa lang yan, Mare? Speculation. Speculasyon. Na peke lang yung parang, Oo, na parang tipong sinasabi nga nitong vlogger na to na nag-expose na ito na ang galing daw ng pagkakagawa ng Katniel, may mga ganun siya. Pelikula sa tunay na buhay. Oo, sabi pa nga ng vlogger na ito na kaya daw pala na itong si Andrea never nagsalita at para bang kung tratuhin niya yung issue. Paano magsasalita, Mare? Binusalan. Hindi, very light. Diba? Hindi kasi sinabihan siya na huwag ka magsasalita. Paano magsasalita pag ginilita mo yung manok? Nakatali yung kamay. Ay, parang yung Paano ulit yun? Diba, yun na nga. Kaya parang di mo sabi ng ilan, ano na ba talaga ang totoo sa kanila? Lalo pat lumabas tong issue na ito na sumunod si Catherine kay Daniel sa bansang Japan. Alam mo, Mare, matalino ang mga fans nila. Sa ginagawa nilang yan, mawawalan sila ng credibility. Well, diba, sana na lang, hindi na lang, kung totoo man to, diba, na isang palabas lang. Ano nga bang totoo? Sana sa ibang paraan nila ginawa. Kasi marami naman nagmamahal sa kanya. Sabi nga natin, di ba, aminado nga tayo, Katniel fans talaga tayo, di ba? Gusto ko, diehard Katniel fan ako. Pero alam mo yun, sa mga ganitong aspeto, medyo lalo pat may mga ganitong sanga-sanga na. Tapos may mga ebidensya ng mga lumalabas. Di umano. Diba? Na parang medyo ako din napapaisip na, ano na nga ba ang totoo? Diba? Alam mo, Mari, kung totoo man nito na ginawa nilang pang-alay si Andrea, patutunayan nito na ang pinakamaganda talaga ang iaalay pagdating sa Encanto. Alam mo kung ano? Ano? Hotdog. Kasama ang sabaw. Kumuha ka ng pinakamagandang manok, yung humihigop ng sabaw ng hotdog. Yun ang ialay. Nakakaloka. Bayan. Kaya man yung sabi ng iba, ay talaga ba? Kawawa naman si Andrea. Hindi, parang feeling ko naman na-enjoy din naman ng bata. Kasi diba every time kada may issue, parang very light nga dun sa bata pag sumasagot siya Alam mo, parang hindi nga successful yung Mari yung Senior padrama. high. Oo, kasi natapos ka agad. Ganun. Ang daming papasok kasi yung teleserye. Ay, talaga ba? Diba? Katulad yung panghapong serye ni Kim Chu, diba? Yun ang papalit dun Yun Lin lang. Ako. Na para matapos yung ipalabas sa Netflix, tapos biglang ang ending, diba? O, hindi, ginawa din naman na lang manok si Andrea. Bigyan nyo na ng teleserye na Limliman. Pwede na siya Inday Bote. Inday Chicken, gano'n. And the Magic Chicken. Malay mo. Hindi ko kinakaya. Malay mo na sa balitang to, kunin siya ng endorser ng mga food chain na may manok. May. Diba? Baka nice. Bounty Fresh, baka naman. Oo nga. Chooks to go. Diba? Madami. Baliwag. Yung mga ganyan. Diba? Mali ba naman natin? Pero yun na nga. As in talaga, maski ako nung nabalitaan ko ito, Mari, medyo oo nga, no, wait. Napaisip talaga akong gano'n. Oo nga, kasi bakit ngayon nagdudugtong-dugtong lahat? Kasi kung totoo man, Mari, na drama lang ito, bilang Katniel fan, masarap sa pakiramdam. Oo, tapos bakit biglang isisingit yung issue na si DJ tinanggal sa pelikulang gagawin nila ni Kat under Star Cinema. Oo. So ibig sabihin na partly baka may pinatutunguhan na yung medyo alam mo yon sasambulat nitong isang vlogger tungkol sa katotohanan between Katniel. 'Di ba? Maski naman ikaw napaisip ka. At saka dahil doon sa puting manok. Oo. At saka 'di ba may isang columnist na hindi nawawala sa tsikahan nila yung kay Daniel. So napaisip din ako. Oo nga, bakit kaya lagi? Siguro parte. Oo, parte ng lahat. May tumitira, may ganito, strategy, showbiz nga.
Kaya nga 'di ba sabi nga nitong vlogger na ito na parang hindi natin masisisi dahil artista nga sila, 'di ba? Na napasakay nila daw yung tao. Na kung totoo man nakakalungkot isipin kasi kung tayo nang hinayang tayo, tapos ang ending biglang makikita lang natin sila ulit na magkasama dahil sa may project na gagawin. Oh my gosh, baka kaya mamaya pala hindi sinasabi ng ABS-CBN kung ano yung project para kay Daniel. 'Di ba? Kasi ito pala yung kanilang papuputokin ngayong Chinese New Year. Charot. Hindi nila ipapuputok yun si Andrea the Chicken. Hindi, magpapaputok sa Chinese New Year. May alay ng manok. Bak. Ay, hindi ka yung sinasabi ni Meme. Anyways, kung ano man ang katotohanan patungkol sa Katniel at kung may katotohanan man na sumunod nga si Catherine Bernardo kay DJ or sa kay Japan. Daniel Padilla sa Japan ay malalaman dahil ang mga netizen hindi natutulog yan. Oo nga. Na-train po yan ng respetadong na news anchor na si Mike Enriquez na nakatutok yan lagi. 24 oras. Yung nga lang sa hindi pagtulog ni Sir Mike. May manok. Oo, may manok. Yan. Sige, tawid mo yan. Ayoko na. Sumalangit na Oo, diba? Ano Sir Mike? Pa-punchline ka. Nakalimutan ko chugi na pala yun. O Townes. Gusto mo bang sunduin ka? Uy, alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon, yung mga namayapan na nating mga hinahangaan sa broadcast media, hindi pa rin ako makapaniwalang wala na sila. Talaga ba? Nagbukas ako ng TV kagabi. Nanood ako ng news. Hinahanap ko pa rin si Sir Mike. Ay talaga? Kasi diba, kumbaga parang institution na siya pagdating sa news and current affairs, diba? Ay nako, anyways, ayan, so much to that. Kung ano man ang kakainatnan at kung ano man ang totoo sa Katniel, ay sama-sama pa rin natin pakatutukan yan sa mga susunod na araw. Bangan natin kung si Andrea ititinolan na. Diba? Mali mo naman iapritada o sinampalupa. Bakit inalay? Lalo mo siyang pakpak. Hindi ko kasama ng itlog at saka bigas. Ginawa niyong manok yung tao. Anyways, muli po ako si Kapitana Sisa. Hindi ako ang magbabak-bak-bak-bak dito, Cora. Ito pa rin ang Baklitas. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo!